And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Inaral kong manghak para makakuha ng ebidensya sa aking asawa. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Jay. 23 years old. From Quezon Province. At ito, ang aking secret file. Nagkakilala kami ni Ira sa parochial school kung saan parehas kaming nag-aaral. Junior high school pa lang siya at senior high school naman ako. Naging kami that time at masasabi kong ang saya ng relasyon namin. Next school year ay lumipat siya ng ibang school. At doon natapos ang teenage love namin. Then after 5 years, nagkita kami uli. Sobrang saya ko noon. Akala ko hindi na kami magkakabalikan pa. Pero nagkabalikan kami. When she said yes, on August 25, 2021. Pakiramdam ko, hindi ko na dapat sayangin pa ang panahong ito para ipadama ang pagmamahal na meron ako sa kanya. Sobrang mahal ko siya. Sobra rin ang saya na nararamdaman ko. Yung sa sobrang saya, halos lahat ay ibinibigay ko para makita ko lang siyang nakangiti. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ang swerte ni Ira. Dahil buhay prinsesya siya sa akin. Minsan, pag binibiro nila akong ganun, hindi ko naman maiwasang mapangiti. Dahil ibig sabihin na ibibigay ko ang best ko. And then, lumipas pa ang mga araw. Sinubukan naming mag-live-in. Gusto ni Ira na lagi akong kasama. Naging okay naman ang lahat. Our first 3 months na lumipas, okay naman. Until I found out na meron siyang mga chat conversation with her ex. Siyempre nagalit ako. Pero hindi ako yung tipo ng tao na naninigaw o nagiging pisikal pag galit. Ako yung tipo ng tao na malumanay, na hanggat kayang maging kalmado, magiging kalmado. Nakipag-usap ako ng malumanay hanggang sa natapos ang usapan. After naming mapag-usapan, natapos agad ang issue.
Until may sumunod na naman na issue. I love her. At pinatawad ko siya ulit. After a year, nag-move out kami from Quezon Province to Lipa, Batangas. Nakitira kami sa bahay ng nanay niya at nagtrabaho ako sa isang BPO company to sustain our needs. Wala siyang trabaho. Sa bahay lang siya. Dahil gusto ko, makita niya na nagsisikap ako at nagsisipag para sa kanya. Ang saya namin. Every day, pag uuwi ako, inaasikaso niya ako. Hahalikan niya ako at yayakapin pag darating ako sa umaga. At alam kong genuine lahat ng yun. Pero sa kabila ng lahat ng ipinapakita niya sa akin, ay nahuhuli ko pa rin siya. Nahuhuli ko pa rin siyang nakikipag-usap sa kanyang ex. Although hindi na ako nagsasalita o nagko-comment pa. Dahil pakiramdam ko'y nasasanay na ako. Kasi nawawala rin naman eh. Hindi ako tamang hinala. Alam ko naman kung may something o wala sa usapan pa lang. At simula noon, wala na siyang narinig sa akin na kahit ano. Lumipas pa ang mga araw. Nagkaroon ng swimming/bonding ang barkada nila. Nagpaalam pa siya sa akin. Nagbigay ako ng panggala niya o allowance. Kaya lang, yung tiwalang ibinigay ko, hindi pala dapat ibinigay ng buo. May narinig akong balita. May nagsabi sa akin na nakasama niya yung ex niya. Nahuli sila sa banyo na naghahalikan. Sa sobrang sakit ng nalaman kong yun, umalis ako sa kanila at nag-rent ng matitirhan malapit sa trabaho ko. Mahigit 1 linggo kaming hindi nag-usap. Until nag-seizure ako sa trabaho. Pinaalam ko kay Ira itong nangyari sa akin dahil wala akong kasama sa bahay. Kailangan ko raw magpa-check up sa neuro at kailangan kong magpa-CT scan. At sa lahat ng mga nangyaring yun, ay naging okay kami. Pinatawad ko siya at tinanggap uli. Nawalan ako ng trabaho at umuwi na muna sa Quezon Province. Isinama ko siya dahil gusto niya na kahit walang-wala kami, ay magkasama pa rin kami. 1 buwan din siyang nagtiis na kasama ako. And then bumalik siya ng Batangas. Dahil tutulungan daw siya ng papa niya na magkatrabaho. Sumunod na buwan nga at nagkatrabaho siya. Sinuportahan ko pa rin siya sa lahat. Kahit malayo siya. Tinutulungan ko siya na makapagbayad sa lahat ng mga kailangan niyang bayaran. Kasabay noon ay nagkasakit ako. Ulit. Pero hindi ko na pinaalam sa kanya. Para hindi siya mag-alala at makapag-focus siya sa trabaho. Kaya lang, iba ata ang naging focus niya.
may nakakausap na naman siya sa isang opisina doon sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Nalaman ko ito, pero wala siyang narinig sa akin na kahit ano. Magsi-second anniversary kami noon. At ayokong palakihin pa ang mga nalaman ko. Pumunta ako ng Batangas kahit may sakit ako. At nagulat ako sa sumulubong sa akin. Si Ira, na gustong makipag-iwalay sa akin. Pumayag ako. Kasi napapagod na rin ako. Pero hindi pala yung paghihiwalay namin ang masakit kong malalaman. Dahil ang ipinalit sa akin ay may asawa't anak na. Bago pa kami maghiwalay ay nagkikita na sila. And worst, may nangyayari sa kanila. Hindi ako nakakibo, ni hindi ako nakapagsalita nang malaman ko. Hindi ako galit na nagloko siya. At ganun ang nangyari. Pero masama ang loob ko kasi alam niyang trauma ako dun eh. Parehas kaming broken family pero nagawa niya yung ganun. At sa lahat ng mga nangyari, natagpuan ko ang sarili ko na nag-aaral mang-hack ng account. Isang araw, may tumawag sa messenger ko. Yung asawa ng lalaki. Nag-usap kami at gusto niya na makakuha ng ebidensya. Siguro, dahil sobrang sakit ng nangyari sa akin, naisip kong tulungan yung asawa. Lahat ng conversation, lahat ng picture nila sa mga gala, at ang pinakamasakit yung pictures nila sa hotel that day. Gabi na umalis na ako after ng anniversary namin at hiwalayan. May resibo. At tinayaan kong sila nung asawa at ni Ira ang mag-usap para matapos. Itinuring ko na parang asawa ko na si Ira. I regard her as my wife even though hindi pa kami kasal. I give her everything. Lahat ng pwedeng makapagpasaya sa kanya. And yet, I'm getting all the blame. Paninisi, mga masasakit na salita, at mga mura. And with all of that, wala na akong ibang masabi kundi, tama na. Tapos na. Bye na. DJ Rocky, alam kong hindi ako perfect partner. Alam kong may mga pagkukulang din ako. Tulad ng panahon, atensyon, at iba pa. Pero hanggat kaya ko, ibibigay ko sa kanya kahit alam niyang hindi ako okay, kahit nagkakasakit ako, lahat gagawin ko para sa kanya. Mali na nagawa kong manghak para lang may makuha kaming proof. Pero naisip ko at least may isang bata na hindi masisiraan ng pamilya. O hindi na masasaktan kagaya namin.
And at least, alam kong hanggang sa huli, ay ibinigay ko lahat ng kaya ko para sa kanya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jay. At ito, ang aking secret vow. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako ang may kasalanan. Kung alam ko lang, hindi ko sana pinabayaan ang sarili ko. Itago mo ako sa pangalang Lorraine. And this is my secret file. I had a long-time boyfriend. 10 years na kami. 11 years na sana ngayon. Let's call him Man. As he wants to call him like that. Siya yung lalaking simple, mapagkumbaba, maalalahanin, maalaga, at higit sa lahat, kaya kang intindihin sa lahat ng bagay. Mabait, sweet, conservative, at medyo possessive. Pero yung kiniinisan ko sa kanya minsan ay yung pagiging paranoid niya. Kesyo, hindi ko na siya mahal, may iba na ako, etc. But despite of that, I still love him. Tinanggap ko siya, ang kabuuan niya. Kasi nga mahal ko siya eh. But of course, hindi natin matatawag na perfect ang relasyon if walang bangayan na nangyayari. Nag-aaway rin naman kami. Lahat naman. Pero kami, palagi naming inaayos agad. Bawal matulog kapag hindi pa naayos ang problema. Kasi naniniwala kami na kapag hinayaan mong matulog yung partner mo na may sama ng loob sa'yo, nawawala na ang pagmamahal niya sa'yo. Para sa amin lang naman yun. So dito na nag-start lahat ng ikinagimbal ng mundo ko. Noong October 11, super late na ako natapos sa trabaho ko noon kasi nag-overtime pa ako para lang matapos lahat-lahat ng hindi ko pa natatapos noong nakaraang araw. I picked up my phone when I felt it vibrated. Tumatawag si Man. I answered it and he asked me kung kumusta ako, kumusta sa work, kung pagod ba ako, etc. Sinagot ko naman lahat ng tanong niya habang naghihintay ako ng jeep. Pero, ni isa, walang dumadaan. Ako naman dahil pagod na ako, tinanong ko si Man kung pagod ba siya at kung hindi, magpapasundo ako. Pero dahil sabi niya miss na niya ako, dali-dali niya akong sinundo. At ayun nga, sinundo niya ako. At kumain pa kami sa gutuhan noon.
Nag-usap, nagkwentuhan, tawanan, asaran, at kung ano-ano pa. Matapos noon ay umuwi na siya, kahit super late na talaga. Ayaw niya kasing sa amin matulog dahil nire-respeto niya ako, pati na rin ang mga magulang ko. After noon, hinintay ko siyang mag-call sa akin para malaman kung nakauwi na siya. 2 oras akong naghintay. Tinadtad ko siya ng messages pero wala. Tumawag ako sa kanya pero hindi nagre-ring. Hinayaan ko na lang. Kasi baka nakalimutan na at nakatulog na agad. Natulog na rin ako noon pero naalimpungatan ako dahil ang lakas ng tunog ng phone ko. Si tita, tumatawag. Si tita na tinutukoy ko ay ang mommy ni Man. Kinabahan ako noon kasi bakit tatawag ng madaling araw, 'di ba? Ako naman, dali-dali kong sinagot at literal. Nanlamig ako noon. Nung narinig ko yung iyak ni tita, yun yung sumalubong sa akin. Umiyak din ako pero tinatagan ko ang sarili ko. Okay lang naman si Man, 'di ba? Kasama ko siya kanina, masaya kami, tumatawa kami. Pero hindi ko kinaya nung lumabas mismo sa bibig ni tita yung mga salitang, wala na iniwan na niya tayo. Wala na ang anak ko. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig na yun. Humahagulgol lang ako habang nagpapalit ng damit para makapunta sa ospital kung saan siya dinala. Napapaluhod pa ako dahil hinang-hina talaga ako ng sobra. Iyak ako ng iyak, as in sobrang sakit. Sobrang sakit, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. At nung makapasok na ako sa hospital, nandun sila sa ICU. Yung boyfriend ko at yung pamilya niya. Yung boyfriend ko, yung mahal ko, wala na talaga siya. Ang sakit-sakit sa puso na makita siyang nakahiga sa higaan na yun. Nakapikit. Parang ang himbing-himbing ng tulog. Para akong pinapatay sa bawat hakbang na ginagawa ko papunta sa kanya. Bakit? Hindi. Yan lang yung mga salitang lumalabas sa bibig ko. Yan lang yung mga salitang nakakaya kong sabihin habang nakikita siyang nakahiga doon at natutulog. Para akong paulit-ulit na sinasaksak sa puso habang tinitingnan siya. At nang makalapit na ako sa kanya, wala na. Yung mainit na katawan ng mahal ko na niyakap ko, kani-kanina lang, ngayon malamig na. Hindi ko matanggap yung nangyari. Ang sabi, nabunggo siya ng truck dahil may nag-overtake na mabilis na sasakyan. Nawalan siya ng balanse at sumalpok yung motor niya sa truck na kasabayan. Natanggal ang helmet niya at tumama ang ulo niya sa bakal. Masakit sobra habang naririnig kong sinasabi ang mga bagay na yon. Wala akong ibang magawa kundi umiyak lang. Kasalanan ko eh. Kasalanan ko ang lahat. Kasi kung hindi ako nagpasundo sa kanya, naiiyakap ko pa sana siya hanggang ngayon. Nararamdaman ko pa sana yung mga halit niya sa akin, yung hawak niya, yung paghinga niya. Naririnig ko pa sana yung boses niya. Lahat-lahat. Nararamdaman ko pa sana yung taong mahal ko. Kung hindi ko inuna yung pagod ko nung gabing yun, hindi ko matanggap na wala na siya.
Nung burol niya, halos hindi ako umalis sa tabi ng kabaong niya. Nasa gilid lang ako, naiiyakap siya. Umiiyak at kinakausap siya na bumalik sa akin. Nung libing niya, sobra-sobra yung sakit. Yung mahal ko, nakikita kong ibinababa sa lupa. Yung mahal ko, hinding-hindi ko na makikita. Nawala ako sa katunuan noon. Pinipilit kong sumama sa kanya. Sabi ko sa kanila na isama na akong ilibing sa kanya. Kasi hindi ko kakayanin na wala siya. Hindi ko kakayanin na walang man sa buhay ko. Halos halikan ko na yung lupa nung araw na yun sa sobrang sakit lang ng nararamdaman ko. Wala na akong ibang masabi kundi yung salitang sakit lang. Para akong tinotorture. Unti-unting pinuputulan ng parte ng katawan. Kasi kung wala siya, wala nang kwenta ang buhay ko. Matapos nun, wala akong kinakausap. Ayokong kumain. Umalis ako sa trabaho ko at sa tuwing nakikita ko lahat ng bagay na bigay niya, yung sakit. Nandito. Hindi ako nilulubayan. Sinubukan kong kitilin yung buhay ko pero wala eh. Sadyang ayaw akong tigilan ng tadhana. Isang buwan matapos yun, namatay ang anak ko na nasa sinapupunan ko. Yung anak namin, hindi ko man lang alam na may nabuo sa isang gabing pinagsaluhan namin. Hindi ko man lang siya naalagaan. Hindi ko man lang siya naramdaman sa tiyan ko. Hindi ko siya naramdamang sumipa. At sa huli, ako ulit ang may kasalanan. Kung alam ko lang, iningatan ko ang sarili ko. Kung alam ko lang, hindi ko sana pinabayaan ang sarili ko. Ang nag-iisang tao na iniwan sa akin ang mahal ko, nawala rin sa akin dahil sa kasalanan ko. Nadepress ako dahil dyan. And until now, I'm still fighting with my depression. Hindi pa rin ako okay. Sa ngayon, I share this to you kasi gusto ko lang pagaanin yung nararamdaman kong mabigat. Wala pa rin kasing nagbabago. Masakit pa rin ang sobra. Sobra-sobra. Until now, sarili ko pa rin ang sinisisi ko sa pagkawala nilang dalawa. Tumay puso, kung nasan ka man ngayon. Always remember na mahal na mahal na mahal kita. Huwag mong kakalimutan yun ha. Alam mo ba, na sa tuwing nakikita ko tong mga teddy bear sa tabi ko, ikaw yung naalala ko. Yung mga ngiti mo, habang binibigay sa akin to at tinanggap ko, priceless. Alam mo ba, nagkwento si tita tungkol sa plano mo. Plano mo palang mag-propose ng kasal sa akin. Hindi ko man lang naranasan yung masuotan mo ko ng singsing. Yung tanungin mo ko ng will you marry me. Siguro ako na yung pinakamasayang babae. Kasi nga, yung mahal ko, pakakasalan ko na, diba? Pero alam mo, puso, kahit di mo ako tanungin, isisigaw ko pa rin ang salitang oo. Kasi mahal na mahal kita. At handa akong ibigay sa'yo lahat ng akin. Makasama lang kita habang buhay. Pero wala eh. Kinuha ka na niya sa akin. Masakit pa rin hanggang ngayon. Masakit pa rin isipin na wala ka na sa akin. Happy 11th anniversary, puso. Patawad kung ang nag-iisa mong iniwan sa akin ay naiwala ko rin. Patawad dahil ang anak natin ay nawala rin dahil sa sariling kapabayaan kong mapatawad mo sana ako. And to my baby, anak, di man kita naramdaman, di man kita nakita, mahal na mahal ka ni mama.
Patawad kung napabayaan kita ha. Nandito lang ako palagi. Mahal na mahal ko kayo ng papa mo. Muli, ako si Lorraine. At ito ang aking secret vow. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko worth it na. Hindi pala. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Rhea. At ito, ang aking secret vow. Na-inlove ako sa isang lalaking itago natin sa pangalang Marty. Bago matapos ang year 2018, na nag-i-scroll ako sa iba. Nagkakilala kami nitong si Marty dahil bigla siyang nag-chat sa akin. At ang chat niya ay, bakit sad? So nagtaka ako, sabi ko, huh? Sabi niya, bakit ka nag-sad sa profile? So nung time na yun, wala akong kamalay-malay na nag-scroll ako sa FB at meron pala akong nasad react. Then sabi ko, sige palitan ko ng heart. At nagdire-diretso na ang pagchat-chat namin ni Marty. Fast forward year 2019, January, nagaya siyang magkita kami sa isang fast food chain. After ng klase. At dahil malapit lang ang school niya sa school ko, gabi ang uwian namin, nakipagkita na ako sa kanya. Hanggang sa lagi na kaming magka-chat. Nagkapalagayan na kami ng loob. In short, na-in love ako sa kanya. Sobrang caring niya kasi. Tapos, magka-vibes pa kami. Kumbaga, sabay ang trip namin sa buhay. Naging mag-MU kami, and Feb 2019, inaya niya akong magpunta sa bahay nila. At grabe, nung niyaya niya ako sa bahay nila, walang tao sa kanila. At syempre si atin yung girl, medyo liberated. Nasa tamang edad rin naman. Ayun na nga, magkakahiyaan pa ba kami? Syempre kami lang ang tao sa kanila eh. Ayun na nga, sinunggaban ako. At kilig na kilig ang atin yung girl. Bet na bet ko talaga siya. Hanggang sa naulit ng naulit yung pagpunta ko sa kanila. And take note ha, hanggang ganun lang muna kami noon. Wala pang nangyayari sa amin nung unang punta ko sa kanila. Nung makailang beses na akong nagpupunta sa kanila, ayun na nga, bumigay na ang atin yung girl. Isinuko ang perlas ng silanganan. Although, I can honestly say na hindi naman siya yung first ko. Then fast forward, bigla siyang nanlamig sa akin. Syempre, MU pa lang kami. So wala pa akong karapatan. Hanggang sa nalaman ko may ibang girl siyang nakakausap, kaya pala siya cold sa akin. Ang sakit-sakit sa puso, DJ Rocky. Mahal ko na siya eh. Tapos biglang may ekstrang babae. Although tuloy pa rin kami sa pagkikita namin kahit may iba siyang babae. Pero ganun talaga siguro, no? Pag naminahal mo. At ito yung hindi ko makakalimutan sa nangyari sa buhay ko. Nung birthday niya, syempre, kainan at inuman. Medyo marami na yung nainom ko. Malapit na maggabi. Hindi ko alam na may nililigawan pala siya. At in-invite niya yung babae na yun. Di ako naitsapwera kasi dumating yung other girl niya nung time na yun. Awang-awa ko sa sarili ko. Gusto ko nalang maiyak sa sobrang sakit. Shot. Hanggang sa naiihi ako nung nagpasama ako sa kaibigan ko.
At hindi ko na nga napigilang mapayakap sa kanya at maiyak ng tuluyan. May mga dumating pa para magbanyo. Naki-comfort na rin. Nang biglang nagpunta sa kusina ang mama ni Marty. Tinanong kung anong nangyayari dito. Biglang sumulpot si Marty at syempre ayokong makita niyang umiiyak ako kaya nag-walk out ako. Lumabas ako sa gate nila. Sinamahan ako ng kaibigan ko hanggang sa magkanda suka-suka at magkaiyak-iyak ako sa sobrang sakit at lasing na nararamdaman ko nung time na yon. Nang makabalik ako sa kanila, bigla akong nilapitan ng mama niya at sabi sa akin, "Rhea, tara sa loob tayo mag-usap." Hindi ako makatingin ng maayos sa mama niya kasi nahihiya ako. Mugtong-mugto ang mga mata ko kakaiyak. Hanggang sa tinanong ako kung ano raw ang nangyayari. Bakit ako umiiyak? At doon nagtapat ako sa mama niya na nasasaktan ako. Nasasaktan ako dahil sa mga ginagawa ng anak niya. Not physically but emotionally. Lasing na rin nun si Marty nung time na yun. Kaya kung ano-ano na rin pinagsasabi niya sa akin. Kahit nasa harapan pa ng pamilya niya. Sabi niya, "Hindi kita gusto. Hindi ka naman invited. Ba't ka nandito? May nililigawan na ako." Yung mga katagang yun na sinabi niya, yung puso ko nun, durog na durog. Hiyang-hiya ako kasi sa harap pa ng pamilya niya, sinabi niya yung mga katagang yun. Iyak lang ako ng iyak nung time na yun. Wala na akong pake. Kung maawa pa sa akin ang lahat ng taong nandoon. Basta mailabas ko lang yung sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos nun, hindi na kami nag-usap. Then, few months after, biglang may nag-message sa akin. Halatang dummy account. Nagsusorry sa mga ginawa sa akin. Yes, si Marty. So tinanggap ko uli siya. Naging maayos kami na parang walang nangyari. December 2019. Actually, bago matapos yung December. Back to cold treatment na naman siya sa akin. At doon ko nalaman na may iba na naman siyang babae. May iba na naman. So nung nalaman ko yun, ako na mismo ang umalis sa buhay niya. Ang pangit ng tapos ng year 2019. Ang pangit din ng pasok ng year 2020 ko. Kasi puro sakit na lang yung nangyayari. January 2020, bumalik na naman siya na parang walang nangyari. At dahil marupok ang atin yung girl, pumayag uli ako na maayos kami. Then, Feb 2020, iba na naman ang kinalulukuhan niyang babae. O diba? Paulit-ulit niyang ginagawa sa akin pero paulit-ulit ko siyang pinapatawad, tinatanggap. At sorry lang ang kapalit ng lahat ng yun. 4 na buwan kaming walang usap, walang balita sa isa't isa hanggang sa nag-DM siya sa akin sa Instagram nangungumusta. Reply na naman ako. Kahit na matipid yung sagot ko, binabagalan kong mag-reply. Alam ko sa sarili kong miss na miss ko na siya. Sa akin ang bagsak niya pag hindi sila nag-work ng mga nagiging babae niya. In short, para akong laruan. Napagsawaan na siya, iiwan na lang ng basta-basta at pag gustong balikan, babalikan na lang ng parang walang nangyari. Yes, DJ Rocky, ganyan ako katanga. Aware ako doon. Siyempre, mahal ko eh. So, back to MU na naman kami. Maayos uli yung pakikitungo niya sa akin. At syempre, hindi naman may iwasan. Yung laging may nangyayari sa amin. Routine na nga yata namin yun eh. Then December 2020, bigla siyang nagpunta sa bahay namin. Kilala naman na siya dati pa ng magulang ko. Bigla siyang nagpunta. At biglang nagpapaalam na manliligaw daw. After 2 years, nun lang niya naisipan na ligawan ako. Siyempre, na-shocked ako noon. Ang atin yung girl, kilig to the parts. Siyempre, humarap siya sa magulang ko. Pumayag naman ang mga magulang ko. O diba, naniligaw pa lang, legal na agad.
Then year 2021, naging maayos ang relasyon namin. Sobrang saya. Although may konting away, naayos naman. Tumagal kami ng tumagal ng ilang buwan. Then December 2021, akala ko maayos na lahat kasi buong 2021 walang sakitan na naganap eh. Masaya naman yung pagsasama namin. Akala ko nga nagbago na eh. Pero bago matapos yung taong yun, nagpaalam siya sa akin na makikipag-inuman. Tropa niya raw yung kasama niyang iinom. So bilang girlfriend, nagalit ako. Kasi syempre may trabaho siya at kilala ko siya pag nakakainom. Talagang sagad talaga kahit umagahin pa. Iniisip ko na may trabaho siya kinabukasan kaya pinagsabihan ko siya. Sabi niya, hindi naman daw siya magpapakasagad. Then one day, biglang may pumasok sa isip ko na paano kung may ibang babae si Marty. Ewan ko kung bakit ganun kabilis pumasok sa isip ko yung bagay na yun. Girl's instinct, kumbaga. At bilang detective girlfriend ako, naalala ko na dati siyang naki-open sa phone ko. Tinry kong buksan ang Facebook niya. Noong una, ayaw pang mag-login nung password na naalala ko. Pero nahulaan ko rin kalaunan. At doon ko nakita at nabasa lahat ng conversation nila ng tropa niyang kasama niya sa inuman. Doon ko nalaman na babae pala ang kasama nila at ang babae na yun ay naging babae niya noong December 2019. Sobra akong nanlumo nung time na yun. Awang-awa na naman ako sa sarili ko. Ba't ganito yung ginagawa niya sa akin? Sabi ko sa isip ko. Bakit paulit-ulit niya ako sinasaktan? Nabasa ko pa yung ibang mga chat nila. At gusto ko pang sundan yung inuman session nila. Akala ni Marty wala akong kaalam-alam sa pinaggagawa niya pero hindi niya alam. May screenshots na ako ng lahat ng conversation nila. Nung time na yun, nagiging cold na siya sa akin. Nag-aaway na rin kami na hindi ko malaman kung bakit. At doon ko naisip na, ay, kaya ganito to sa akin kasi may babae na naman. Hanggang sa umabot yung monthsary namin, di niya ako binati. Binati niya naman ako pero gabi na at simpleng sabi lang ng happy monthsary puso emoticon. Ganun lang yung natanggap ko. Nang nalaman ko na nag-cheat nga sa akin, nangingi ako kay God ng sign kung anong dapat kong gawin. Kung makikipag-break na ba ako. O ano, kapit pa ba? Pero lahat ng sign na yung pinakita ni God sa akin. Kaya, nung gabing yun, na monthsary namin, nakapag-break na ako. At ganito yung eksaktong sinabi ko kay Marty. Marty, ayoko na. Pagod na ako. Sobra na yung ginagawa mo sa akin. Sobra na yung panloloko at pagsisinungaling mo sa akin. Hindi ko to deserve. Hindi mo man ako naisip habang nakikipagkita at nakikipag-chat ka sa babae na yun. Hindi mo man lang naisip na may girlfriend ka. Bakit? Kasi akala mo hindi ko malalaman? Ang buhay to? Puro na lang sakit yung pinaparanas mo sa akin. Matatanggap ko pa sana kung hindi mo ko girlfriend at ka-MU mo lang eh. Pero girlfriend mo ko. Nagpaalam ka sa mga magulang ko na manliligaw ka. Sinagot kita. Okay tayo. Tapos ganyan yung ginagawa mo. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Cheater. Cheater. Pagod na ako. Pagod na akong sobra sa paulit-ulit na pagtanggap ko sa'yo sa tuwing nang bababae ka. Sobrang nakakahiya kila mami kasi nagpunta ka dito sa bahay, diba? Nagpakilala nang hindi ko alam na ganun palang balak mo. Tapos gagawin mo, lolokohin mo lang ang anak nila. Sobrang nakakahiya. Gusto ko lang umiyak sa harapan ni mami pero hindi ko gagawin yun. Kasi tatanungin ako ng tatanungin nun. Ayoko naman na mapasama ka sa kanila. Ako na lang bahalang magdahilan sa kanila. Sayang. Sabi pa naman ni mami, hihintayin ka niyang magpunta rito. Sasabihin ko na lang na hindi ka na pupunta rito. Nagtataka ka sa mga sinasabi ko nung nakaraan, no? Kasi alam ko, na hinuhuli lang kita kung magsasabi ka ng totoo. Kaso ang nangyari, nagalit ka pa sa akin. Siguro yun yung paraan mo
Para hindi mo na tayo magkausap. At maging malaya ka sa babae mo. Nagsinungaling ka pa sa akin na kakilala nyo ng tropa mo ang kasama nyo sa inuman, yung pala babae na yun. Yung kasama nyo. Kakaawa yung sarili ko, no? Ayoko na. Mag-break na lang tayo, ha? Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Hindi ko deserve lahat ng to. Ang ganda lang talagang pa-birthday nito sa akin. Sobrang memorable. At literal na sama nga ng loob ang binigay mong regalo sa akin. But yeah, thank you sa lahat. Happy 10th monthsary. Hindi na umabot ng anniversary. At ayan na. Malaya ka na. So yan yung mga sinabi ko sa kanya. Nagpapaliwanag siya pero hindi ko na siya nare-replyan. Nag-cheat na siya eh. Ano pa bang ipapaliwanag niya? Kasi nabasa ko na lang lahat. At least, ngayon, nailabas ko na tong nararamdaman kong sakit. Alam mo DJ Rocky, ngayon ko lang napagtanto, drained na drained pala ako sa naging relasyon namin. Drained na drained pala ako sa lahat ng nangyari, sa paulit-ulit na sakit na dinulot niya sa akin. Sobrang miserable pala ng naging buhay ko sa kanya, na nakalimutan ko ng mahalin ang sarili ko. Ngayon ko napagtanto na ubus pala ako. Sa ngayon, unti-unti ko nang inaayos ang sarili ko. Kasi sobrang traumatic na tong nangyari sa akin. Sinusubukan ko talaga na maayos ang lahat. Mahalin at alagaan ang sarili ko. Yan ang goal ko ngayon. Kaya ang mensahe ko para sa lahat ng mga kababaihan dyan, huwag niyong hayaan na ginaganon lang kayo ng mga lalaki, Yung babalikan at sasaktan kung kailan lang nila gusto. Lolokohin kayo ng paulit-ulit tapos tatanggapin at tatanggapin nyo lang ng paulit-ulit. Know your worth. Medyo matagal bago ko na-realize lahat ng yun. Pero at least, natuto ako. At sana, kayo rin. Thank you sa pagbabasa ng story ko, DJ Rocky. Akala ko, worth it na lahat ng pagtitiis ko. Well, hindi pala. Muli, ako si Rhea at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bakit ang dali sa kanyang iwan ako? Samantalang may mga ayaw rin ako na nagawa niya. Pero hindi ko siya iniwan.
Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Celia. At ito, ang aking secret file. Bored na bored ako that time. Kaya nag-install ako ng isang dating app. Ang hirap pag wala kang makausap at busy ang mga kaibigan mo sa trabaho at love life nila. Sa app na yun, ay nakilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Koy. Sa simpleng hi, hindi ko akalaing darating kami sa puntong magiging kami. Nagkita kami ng hindi planado. That time, nasa trabaho ako. Siya naman, galing ng duty ng panggabi. Pagka-out ko sa trabaho, ay pinuntahan nga niya ako sa lugar namin kahit malayo sa kanila. Napaka-smooth ng pagkikita namin. Para bang matagal na kaming magkakilala. Siya ay galing sa 5 years na pagiging single. At ako naman ay galing sa 6 years na pagiging single. Aware ako sa past niya, na ikwento niya sa akin yun. May trauma siya sa past relationship niya. Masyado siyang nasakal ng ex-girlfriend niya to the point na hindi na siya makahinga. At para bang nawala na raw siya. As in, nawala yung siya as a person, kung ano man siya. Naikwento niya rin sa akin na yung unang girlfriend niya ay niloko siya. Kaya naman naisip ko na itong taong to, okay na okay. Good catch, kumbaga. Tuwing day off niya, pinupuntahan niya ako. Hanggang sa isang araw, bigla na lang naming napagdesisyonan na maging kami. Nung araw na naging kami, ay yung araw din na may mangyayaring hindi namin inaasahan. Naaksidente siya. Hindi niya pinaalam sa pamilya niya ang nangyari sa kanya. Ako at ang kaibigan lang niya ang nakakaalam. Nung week na iyon, pakiramdam ko'y may kakaiba sa kanya. Para bang meron siyang problema na hindi niya masabi-sabi sa akin. Hindi siya nagre-reply sa mga chat ko. Kaya naman nag-aalala ko ng gusto. Gusto ko siyang puntahan sa kanila, kaya lang hindi ko alam kung saan siya nakatira. Hindi ko alam kung paano ko hahagilapin ang bahay nila. Kaya naman napag-isipan ko na hanapin siya sa Facebook. Yes, hinanap ko siya sa Facebook. Nakita ko siya. Nakita ko rin yung ibang mga kaibigan niya. Kinumusta ko si Koy through his friends. At doon ay nagkuwento ang mga kaibigan niya tungkol sa kanya. Okay naman daw si Koy. Okay na rin kami the following week. Kahit na kailangan naming magtiis na hindi magkita.
Wala siyang sasakyan na pwedeng gamitin para lang mapuntahan ako at naiintindihan ko yun. And by the way, DJ Rocky, hindi ako yung tipo ng tao na kailangan naka-follow sa lahat ng social media accounts ng jojowain. Tiwala naman ako sa kanya. So, walang pangamba. Yun yung itinatatak ko sa isip at puso ko. Then lumipas pa ang panahon. Meron akong kailangang puntahan sa malapit doon sa lugar nila. Matapos kong pumunta sa lugar na malapit sa kanila, nagkita kami uli. Okay na siya. At meron na siyang pwedeng gamiting sasakyan. Sa sobrang miss namin ang isa't isa, gusto naming magsolo. At dahil doon, ay pumunta kami sa lugar na, alam nyo na, kabado ako that time dahil first time ko doon. At unang beses din na maibibigay ko ang sarili ko. Nagpadala ako sa init ng nararamdaman ko. At nun nga, ay nasabi niya sa akin na ayaw niya raw sa relasyon na magpa-personal message ako sa mga kaibigan niya kapag may problema kami. Problema namin, kami dapat ang aayos. At dahil sa sinabi niyang yun ay naalala ko yung pagchat-chat ko sa mga kaibigan niya noong nakaraang buwan. Nagilty ako doon, DJ Rocky. Kaya naman sinabi ko sa kanya na napa-PM ako sa mga kaibigan niya dahil nag-aalala ako sa kanya. Nagalit siya sa akin. Pero naging okay din kami. At dahil ayaw niya ng gano'n, naramdaman kong naging cold siya sa akin. Doon nga ay inamin niyang naaalala niya mga nangyari sa past relationship niya na siyang dahilan para maging cold siya sa akin. Naalala ko sinabi niya noong unang pag-uusap namin na kapag nakaramdam siya na mauulit ang past niya, ay iniiwan niya yung tao. Humingi siya ng time para makapag-isip-isip kung handa na ba siyang pumasok sa isang relasyon. Naisip ko kung iiwan niya ako. Paano naman ako? Pagkatapos lang may mangyari sa amin, iiwan na lang niya ako ng ganun-ganun. Then after 1 week, nang hindi niya pag-chat sa akin ay nagkita kami para mag-usap. Sa mga oras na yun ay alam ko na ang sasabihin niya. Kaya naman ang puntahan niya ako sa amin, nag-ayos ako at humarap ako ng maayos sa kanya. I tried to compose myself. Kahit deep inside gusto ko nang umiyak sa harap niya. Nakipaghiwalay nga siya, DJ Rocky. Dahil lang sa nagawa kong pagpa-personal message sa mga kaibigan niya. Hindi naman daw mali ang ginawa ko. Pero ayaw niya ng ganun. Wala siyang ibang choice kundi iwan ako. Dahil may trauma siya. Baka raw maulit ang past niya at masakal na naman siya. Dagdag pa niya, mahirap na raw bang hanapin ang gusto niya? Marami siyang ayaw. Pero sabi ko sa kanya, makakatagpo ka ng babaeng gusto mo kung katulad mo siya. Ganyan din ang pinagdaanan, kagaya mo. Pero sa ngayon, wala akong nakikitang ganoon. Kailangan mong harapin at i-overcome ang past mo bago ka uli pumasok sa isang relasyon. Dahil kung hindi, masasaktan mo lang yung taong yun.
yung taong makakarelasyon mo uli. Lahat ng yun ay nanggaling sa puso ko, DJ Rocky. Hindi ko man matanggap ang naging rason niya, pero sinubukan ko pa ring intindihin siya. Aminado akong ibinigay ko lahat ng pagmamahal na pwede niyang maramdaman. Pero ang sabi niya, hindi ganong klaseng pagmamahal ang hinahanap niya. Hindi ko maintindihan sa parte na bakit ganun lang kadali sa kanyang iwan ako. Sana naman maintindihan niya rin ako. May mga ayaw rin ako na nagawa niya, pero hindi ko siya iniwan. Kung minsan, ako pa ang laging naghihintay sa kanya para lang makapag-usap kami. Kahit pa mapuyat ako, okay lang. Sana naisip niya rin ang mga naging sakripisyo ko. Hindi yung puro past lang niya ang iniisip niya. Ang hirap pag ego ang kinalaban mo at ang past mo. Ang sakit-sakit para sa akin, DJ Rocky, na tanggapin ang lahat. Kasi kahit ang dami niyang pagkukulang o kahit marami siyang pagdududa sa akin, okay lang. Pinalampas ko at inintindi ko dahil mahal ko siya. Napabayaan ko nga ang sarili ko para sa kanya. Ang daming mga tanong sa isip ko. Sa ngayon, natatakot na akong pumasok sa isang relasyon. Naiisip ko na mangyari na naman uli ito sa akin. Baka maubos na naman ako. Ganito ba talaga kapag nagmamahal? Nasasaktan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Celia. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Crush ko noon. Asawa ko na ngayon. Hi, DJ Rocky. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo. At kahit bata pa lang ako, nakikinig na ako sa inyo. Itago mo ako sa pangalang Jennifer. At ito, ang aking secret file. Taga Quezon City ako. 20 years old. Sa totoo lang, walang naniniwala sa edad ko. Kasi mukha raw akong 14 or 16 years old. Hindi naman sa pagmamayabang, pero sabi nila, baby face daw ako. At dahil nga sa angking kagandahan ko at dating ko, kapansin-pansin ako ng
ibang mga kalalakihan. Pero syempre, minsan, yung mga nagugustuhan mo, hindi ka gusto. Then may nakilala akong lalaki sa pinagtatrabahuhan kong grocery store. Itago natin siya sa pangalang John. Tahimik si John. Mukha ring mabait. Nakaramdam na ako agad ng paghanga sa kanya. Unang beses ko pa lang siyang makita. So, nasusulyap-sulapan ko lang siya. At alam ko na hindi siguro katulad ko ang type ni John. Dahil iba yung taong kinakausap niya. Then lumipas ang ilang buwan. Kinuha ako bilang isang tendera sa ibang tindahan na malapit lang sa amin. Ginrab ko yung pagkakataong yun. Kesa naman sa wala akong gawin. At kesa naman sa mas stress pa ako kakapasok dun sa grocery store na medyo malayo sa amin. Bukod pa ron, may online class ako. So pumayag ako na magtrabaho uli. At ang nagde-deliver ng mga tinda namin ay si John. At sa tuwing pumupunta siya sa tindahan, binibiro niya ako. Minsan, di ko siya pinapansin. Kasi pakiramdam ko pinagtitripan niya lang ako. Hanggang sa isang araw, inad niya ako sa FB. At ang sabi niya sa akin, hinanap niya daw talaga ako sa Facebook. So nakapag-usap kami sa FB. Hanggang sa nanligaw na siya sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman kasi nga, crush ko siya eh. Siyempre kinikilig ako. At kailangan ko na raw i-drop yung salitang kuya. Kasi nga, tinatawag ko siyang Kuya John. Huwag ko na raw siyang tawaging kuya. So, sabi ko, nakasanayan ko na eh. At sumagot siya ng, kung saan ka komportable, bahala ka. So lumipas pa ang mga araw. Nagkaka-chat kami, nagkakatawagan, nagkakausap. At syempre, gusto kong makasigurado na wala siyang girlfriend. Kaya tinanong ko siya kung may girlfriend na siya. Ang sabi niya, wala daw. At hindi naman daw siya manliligaw kung may girlfriend siya. At dahil doon, napapayag niya na ako ng tuluyan na manligaw siya sa akin. Gabi-gabi nagvi-video call kami. Hanggang sa lumalabas na kami. And then one day, habang nasa bahay ako, naisipan kong mag-open ng Facebook ko. Ang lagi kong binubuksan ay yung messenger ko. So yung Facebook ko mismo, na makikita yung feed, yung binuksan ko. At laking gulat ko nang bumungad sa akin ang pangalang Jonah. At nakatag itong Jonah na to sa sweet post. Dali-dali kong inad yung girl. Ang bilis ng response. Inaccept niya ako agad. At hindi na ako nagdalawang isip. Chinat ko yung babae. Tinanong ko kung kaano-ano niya si John. At ang sinabi niya sa akin ay boyfriend niya raw.
Kaso, nakipag-iwalay raw sa kanya ng walang rason. Tapos tinanong niya ako kung ano ko raw si John. Hindi ko pinansin yung message niya. Hanggang sa kinulit ako ng kinulit nung babae. E di sinabi ko na sa kanya yung totoo. Na girlfriend na ako ni John. Tapos sabi niya kaya pala nakipag-iwalay sa akin kasi pinagpalit ako sa malapit. Hindi niya man lang akong nahintay. LDR kasi sila, DJ Rocky. Nasa Bohol yung babae. Nagkita naman na sila sa personal. Kaya lang, hindi ko talaga alam kung ano isasagot ko dun sa mga chat ng babae. Sabi niya pa sa akin, masaya raw sila. Masaya raw sila nung umaga pero nag-chat sa kanya si John na sa gabi na lang daw silang mag-usap. So ayun, kinagabihan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Nag-text sa kanya si John na maghiwalay na sila. Nalaman ko lahat dahil sinend ni girl lahat ng conversation nila. Sobra akong nasaktan doon, DJ Rocky. Kung ano-ano pang nakita kong mga sweet message. Grabe. Ang sakit sa kalooban. Wala naman akong intensyon na manira ng relasyon. Naawa din ako dun sa babae. Alam ko rin naman yung pakiramdam na maloko. Kaya sabi ko dun sa babae, hayaan mo kakausapin ko si John. Kakausapin ko siya na bumalik sa'yo baka sakaling makinig sa akin. Kinagabihan, out na ni John sa trabaho. Tinanong ko siya tungkol sa ex niya. At ang sabi niya sa akin, nakipaghiwalay na siya bago pa maging kami. Tapos sabi ko sa kanya, kausap ko yung ex mo. Gustong gusto niya na bumalik ka sa kanya dahil mahal na mahal ka niya. Sabi niya pa sa akin, hindi na ako babalik sa kanya kasi kung babalik pa ako, mas lalo ko lang siyang masasaktan. At sa pagkakataong yun, niloloko ko na lang ang sarili ko na mahal ko pa siya. Kaya please, wag mo na akong ipagtulakan pa sa kanya dahil ikaw ang mahal ko. At hindi na siya. Sinend ko kay girl ang conversation namin ni John para alam niya na I did my best na bumalik sa kanya si John. Ilang araw ko rin kinulit si John na bumalik sa kanya pero ayaw na talaga eh. So, ako na lang. Ang dapat kong gawin ay hiwalayan si John. At yun din ang suggestion ng babae. Para bumalik na si John sa kanya. Pero na-realize ko, DJ Rocky, na hindi. Hindi ko dapat sakripisyo yung amin. Dahil malinaw naman na bumitiw na si John dun sa babae. At kahit anong gawin ko, ayaw na talaga ni John dun sa babae. And besides, mahal ko si John. Fast forward, inignore na namin yung ex ni John. Palagi na namin napag-uusapan yung mga plano namin sa buhay. We moved forward. Gusto na naming magkaroon ng baby. Hanggang sa dumating yung first monthsary namin. Lumabas kami. Hindi ko na lang babanggitin ang lugar kung saan kami pumunta. May nangyari sa amin. And then umuwi na kami ng bahay. So, okay naman. Sakto sa oras. Maayos naman. Kahit sobrang hirap ako maglakad, kunwari na lang wala akong naramdaman. Sa kamalas-malasan pa kinabukasan, inutusan ako ni mamang maglaba. Kaya pinilit kong tumayo kahit sobrang sakit. Then lumipas ang ilang linggo. Nakaramdam na ako ng kakaiba sa katawan ko.
Naduduwal ako. Tapos may mga bagay na ayaw ko. Iritang-irita ako kay John sa tuwing naririnig ko yung boses niya. Then, nang mapansin yun ni John, sabi niya, magtanong-tanong daw ako sa mga kakilala ko kung sintomas ba ito ng pagbubuntis. Nang marinig ko yun, parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang nakonsensya ako bigla. Kasi syempre ang alam ng pamilya ko, nag-aaral ako. At alam nila na magtatapos ako ng pag-aaral. So, nag-iipon talaga ako ng lakas ng loob na sabihin sa buong pamilya ko, kaya ang naisipan kong gawin ay sabihin na lang dun sa isa kong kapatid na babae yung kalagayan ko. Sinabi ko sa kanya lahat. Tapos ang sabi niya, magpiti raw ako para makasiguro ako na buntis ako. So binilhan niya ako ng PT. Tapos ginamit ko. And then, ayun na. 2 guhit. Positive. Sinend ko agad yun sa boyfriend ko. At nang magising siya kinabukasan, tinadtad ako ng message. And ang expected ko na magiging reaksyon niya ay malulungkot siya. Kasi bata pa ako. Pero, hindi. Excited na excited siya na magkakaroon kami ng baby. Nandun din naman yung kaba at takot kasi kailangan naming ipaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. So ang ginawa niya, sa mga magulang niya, sinabi niya na ang katotohanan. Sa mga magulang ko, hindi muna. At inassure niya ako na kung ano man ang sasabihin ng lahat, tatanggapin niya. Basta, ang wag na wag lang nilang sasabihin sa atin ay ang ipalaglag ang anak natin. Well, alam ko naman na ang mga magulang ko, hindi nila matatanggap to basta-basta. Pero ilalaban ko to. Dahil wala namang kinalaman ng bata sa lahat ng mga nangyari. So eto na nga. Bago pa namin masabi sa mga magulang ko, nalaman na ng mga magulang ko. Tulog pa ako noon nang bigla na akong ginising ni Mama. At ang sabi niya sa akin, aminin mo na sa akin. Hindi ako makapagsalita. At etong kapatid ko na ang nagsalita. At sinabi na buntis ako. Kinabahan ako kasi baka sampalin ako ni Mama. Pero kinausap niya ako ng maayos. At ang sabi niya, papuntahin ko raw sa bahay ang mga magulang ng lalaki. Para makapag-usap-usap at posibleng mamanhikan. Basta wag ko raw munang ipagkakalat na buntis ako. At ayusin ko raw ang pakikipag-usap sa tatay ko. Ipaliwanag ko raw ng maayos kung bakit nangyari. At ang pinakamahalaga, humarap ang lalaki. Tumango lang ako kay Mama. Hindi na ako nagsalita. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ko dahil meron na raw paparating sa pamilya namin. Sa totoo lang, DJ Rocky, nakahinga ako ng medyo maluwag. Maya-maya pa'y dumating na si John. Kinausap kami ni Mama. Pagkatapos noon ay umuwi na rin si John sa kanila. Kinabukasan, umuwi na ang tatay ko galing sa trabaho. So, ayun.
Kinausap ko nga si tatay. At ang sabi sa akin ni tatay, iwan ko na raw si John at iuuwi niya ako sa probinsya. Takot na takot ako noon kasi strikto at disiplinado si tatay. Lumabas ako agad sa kwarto nila mama at chinat ko agad si John tungkol dun sa sinabi ni tatay. And then right there and then, napagpasyahan naming magtanan. Nakarating kami sa lugar nila John. Hindi ko na lang babanggitin kung saang probinsya. Pagdating namin sa bahay nila, ayun, sinalubong kami ng maayos ng pamilya niya. Ang bait-bait ng mga magulang ni John. Ramdam na ramdam ko ang init ng pagtanggap nila sa akin. Wala akong masabi sa mga magulang ni John dahil kung ituring nila ako, para na rin nilang anak. Kapag wala nga sa bahay si John, nasa trabaho, yung mga magulang ni John ang nag-aasikaso sa akin. At kapag si John naman ay nasa bahay, galing trabaho, siya ang nag-aasikaso sa akin. Naglalaba pa kapag day off niya. Wala akong ginagawa sa bahay nila. Kasi meron silang katulong. Asikaso talaga ako. Nahihiya ako. Kaya ang ginagawa ko kapag wala yung mga magulang na dyan, ako rin yung gumagawa ng gawaing bahay. Tapos aabutan na lang nila ako na wala na silang ibang magagawa dahil malinis na, kumilos na ako. Fast forward, mahigit 2 buwan na kami ni John sa kanila. Maayos naman lahat. Nakapag-usap na ang mga magulang ni John at mga magulang ko. Kasabay sa usapan ng pagpapakasal namin. Tatapusin lang yung debut ng pamangkin niya. Nakakatuwang isipin na ganito na. Masaya na. Isisilang ko ang anak ko na wala nang sama ng loob sa pamilya ko. Akala ko nga magiging maayos ng lahat. Pero nagsisimula pa lang pala ang bangungot sa buhay ko. Sa buhay namin ng asawa ko. Madaling araw noon nang makaramdam ako ng pananakit sa puson ko. Kasabay ng pananakit sa likod ko. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa akin. At kasabay noon ang mainit na paglabas sa puwerta ko. Binuksan ko ang ilaw. Masarap ang tulog ng asawa ko. Tiningnan ko ang underwear ko. At doon na ako nawalan ng lakas. May lumalabas na dugo. Ang dami. Ang sakit ng puson ko. Namimilipit na ako sa sobrang sakit. Ginising ko ang asawa ko. Sinabi kong dinutugo ako. Gulat na gulat siya. Sabi kong mag-init ka ng tubig. Ilagay mo sa isang bote, kahit anong bote. Tapos ginawa naman niya. Pabalik niya sa kwarto namin, dala niya ang isang bote na may mainit na tubig. Nilagyan ko ng damit para hindi gaanong mainit, tapos nilapat ko sa puson ko. Naubos na lang yung init, ganun pa rin yung sakit. Pinakalma ko ng asawa ko. At ang sabi niya, matulog na raw ako dahil kinabukasan, maayos din ang lahat. Dan pagising ko ng umaga, parang nag-iba na ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Lumabas siya ng kwarto nang wala man lang salita. Na kahit ako nahiwagaan. Dahil tuwing umaga, mag-good morning siya sa akin sabay kiss sa noo. Pero nung umagang yun, wala. Naiyak ako. Para bang dumoble yung sakit na nararamdaman ko. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa nakita niya akong umiiyak. Tapos sabi niya, "Huwag kang umiyak. Gagawa na lang tayo uli." Yes, DJ Rocky. Nalaglag ang baby namin. Akala ko, hihiwalayan na ako ni John pero hindi.
mahal niya pa rin talaga ako. Siya rin ay nabigla sa nangyari pero hindi magiging dahilan yon para magkahiwalay kami. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin kami ng asawa ko. Nakapagpakasal na kami. May sariling bahay na rin. Mahal ko siya noon at hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jennifer. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Dalawang buwan naging tayo, pero iba ang binuntis mo. Lagi akong nakikinig sa mga secret file na binabasa mo, DJ Rocky. So here I am. Gustong i-share din ang secret file ko. Itago niyo ako sa pangalang Fabi. At ito ang aking secret file. Galing ako noon sa napaka-toxic na relasyon. Yung tipong minumura ako kahit na maraming taong nakaharap o nakatingin sa amin. Pinagseselosan kahit mga kaibigan kong lalaki. At sinasaktan ako ng pisikal. Dumating sa puntong walwal na lang ang alam ko para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Inom dito, inom doon, para lang makalimot. Biruin mo, 7:30 ng umaga, ang duty ko sa trabaho bilang marketing staff sa isang kilalang supermarket. Pero 5:00 ng umaga, nasa inuman pa ako. Uuwi lang ako sa boarding house para maligo at magpalit. At least, nakakaya ko pa rin magtrabaho kahit na may amats pa ako. Hanggang sa month of April 2019, nakilala ko si Chan. Magkatrabaho kami, pero nag-resign siya. Siya yung unang nag-add sa akin sa FB pero dinilit ko. Parang interesado din naman ako kaya nag-add back na lang ako. Nag-inarte pa ako, no? Hanggang sa ayun, naging kami ni Chan. Ganon siguro kabilis yun. Kapag merong kumukomfort sa'yo, mahuhulog ka talaga. O baka sadyang marupok lang ako. Si Chan kasi may itsura. Malakas ang appeal. Kaya lang, may anak siya. Pero walang kaso sa akin yun. Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon na yung anak niya. Nakakaloka nga kasi nakita kong sinampal si Chan ng sarili niyang anak nang makita siya nitong may kasamang ibang babae. Grabe talaga yun. Pero pinagsawalang bahala ko na lang. Baka bata pa kasi. Tapos isang araw, lola ni Chan ang humarap sa akin. Wala kasi ang mama at papa niya. Although napakilala niya na sa akin yung anak niya tsaka yung parents niya. Pero that time, lola niya yung humarap. Lola niya rin yung nagtatanong sa akin kung okay lang ba kahit may anak si Chan. Sabi ko okay lang. Kasi mahal ko po ang apo ninyo, Nay. Tapos ngumiti ako. Siyempre, alam nyo na kapag matatanda, nagbibigay ng mga payo. So that night, pinagstay ako ni Chan sa bahay nila. Inihatid niya ako ng madaling araw sa sakayan pauwi sa boarding house ko. At oo, ako talaga ang pumupunta sa kanila.
Oo, ako yung nag-e-effort na pumunta sa bahay nila, makita lang siya. Pinuntahan niya naman ako sa boarding house ko. Sa loob ng 2 buwan naming relasyon, isang beses niya ako pinuntahan sa boarding house ko. Isang beses lang siya nag-effort na pumunta. Take note, yun ay dahil sa hindi natuloy yung laro nila ng basketball. Fast forward, June 28 birthday ko. I asked him kung pupuntahan niya ba ako. Si ako kasi, nag-e-expect pa. Kaya lang ang sabi niya busy raw siya sa trabaho. Inintindi ko na lang kahit masama yung loob ko. So I decided na mag-celebrate kasama ang mga tropa kong lalaki. May pa-chat-chat pa nga siya sa kasama ko dati na, "Oy, bantayan mo si Fabi ah." Ako naman tong si Tanga, gandang-ganda, kilig na kilig pa. Ang hindi ko ine-expect, doon naman pala mag-uumpisa yung panlalamig niya. Month of July, 2019, hindi na siya masyadong nagpaparamdam. Parang ginost ako. Pero 50-50 yung rason niya eh. Kasi yung rason niya, si Jet, yung anak niya, kesyo walang mag-aalaga, kesyo ganito. Hindi kasi ako sanay. Dati naman nag-a-update siya. Pero sa paglipas ng mga araw, hindi na. Then one night, nilakasan ko yung loob ko, tinawagan ko siya. Sinagot niya naman. Sabi ko, buti naman sinagot mo. At sinagot niya ako ng buntong hininga lang. Ang sabi niya, busy daw siya sa pag-aayos ng mga gamit ng lola niya. Pabalik na yung lola niya sa US at the end of the month. Sinusulit lang daw nila. Pero iba yung pakiramdam ko. Tinanong ko siya ng tinanong hanggang sa umamin siya. Unti-unting tumulo ang mga luha ko nang marinig ko yung sinabi niyang nakabuntis ako. Halo-halo yung nararamdaman ko that time. Gusto kong sumigaw, gusto kong magmura, pero nung sinabi niya yun, wala akong ibang binanggit kundi, bakit? Bakit? For almost 2 months na relasyon namin, 2 buwan na pala niya akong niloloko. 2 buwan na pala siyang may nabuo sa ibang tao. Sa sobrang pagmamahal ko sa isang tao, sakit lang naman pala ang kapalit nito. We talk about the baby. Sabi niya, ipapalaglag daw. I said wag kasi walang kasalanan yung bata. But that time gusto ko pa rin na maging kami, gusto ko pa rin siya. Hindi alam ng pamilya niya kung anong nangyari. Ang tanging nakakaalam lang daw ay yung best friend niya at ako. At bago pa tuluyang mawalan kami ng communication, he said, babalikan kita. I was expecting too much. Kahit alam kong wala naman talaga akong dapat i-expect. Familiar yung name ng babaeng nabuntis niya. Kasi parang meron siyang nasend sa aking screenshot na ka-chat niya noon. At yun nga, yun yung nabuntis niya. Then December 2019, nasa binyag ako noon ng dati kong katrabaho. Habang nasa bus ako, nag-chat yung best friend ni Chan. Be, si girl, manganganak na. Sinin ko lang pero nanikip yung dibdib ko. Ang iniisip ko, ba't naman kailangan pang sabihin sa akin? Ako ba yung magpapaanak? Natatawa ako na naiinis na nalulungkot. Nasa bahay na kami ng katrabaho ko noong nag-inuman. Hanggang sa naisipan kong magbukas ng Facebook. At yun, kumawala na ang mga luha sa mga mata ko. I saw the picture ng baby, ng ex ko, captured by his best friend. I mean, posted by his best friend. I cried in front of my friends.
Nakakahiya pero wala akong pake. Lasing na ako noon at totoo yung nararamdaman ko. At ang nakakatuwa lang na imbes na pagtawanan nila ako na nahimik sila, kinomfort nila ako. Sana ako na lang. Sana ako na lang yung nabuntis. Yun yung sinabi ko that time. Kahit hindi pa ako ready sa ganun cause 21 years old pa lang ako that time eh. Napaka-desperada ko na ata. Kaya ako nasabi yung mga ganun. Ilang araw ang lumipas, maraming nagko-comfort ng mga kaibigan ko pero mas pinili kong mapag-isa. Wala ako masyadong pinagkakausap. Bahay, trabaho na lang din ako. Di na ako umiinom. Umiiyak ako pero palihim lang, yung walang nakakakita. Then lumipas ang ilang buwan, in-stalk ko si Chan. Nagulat ako kasi hindi na kami friends sa Facebook. So I asked his best friend kung bakit niya ako in-unfriend. Ang sabi niya, ayaw ka raw niyang nakikitang nasasaktan. Inignore ko lang yung reason niya na yun. But when I see na yung baby, ang saya-saya ng muka, kasama siya, well, that's life. The day nga pala na nanganak si Josie, yung girl na nabuntis niya, yun din yung time na nalaman pa lang ng parents niya na nakabuntis siya nang hindi ako yung nabuntis. Lahat siguro ng miyembro ng pamilya niya na shock. Anyway, it's been a year. I've already moved on. Kahit wala kaming closure. Kasama siya sa prayers ko. Kasama sa prayers ko na mawala lahat ng sakit at sama ng loob ko na naipon sa puso ko nang dahil sa kanya. I wish na maging happy sila all the time. Right now, okay na po ako. Siguro talaga kung hindi para sa iyo ang isang bagay, hindi bibigyan ng tadhana. I'm just waiting for the right person. Pero sana siya na. Last na siya. Kailangan natin mag-move forward to see the brighter side ng buhay natin. Para makita yung mga tunay na nagmamahal sa atin. Thank you, DJ Rocky. I hope mapili at mabasa mo to on air. Lots of love. Muli, ako si Fabi at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. Pag-uusapan. Tinanggal bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po yung literal na TikTok challenge. We don't judge and we listen. We listen and we don't judge. O diba? Binaligtad ko po. So meron na po tayong top secret caller sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Pwede na pong umpisahan. Ay, wow, excited na siya. Tatanungin muna kita, ano yung pangalan mo, sis? Ano po, itago ko na lang siya sa Kriza. Kriza. Ikaw yan ha, hindi siya ha? Apo. Okay, Kriza. Ilan taon ka na, Kriza? 21.
21. Sang lupalop ka naman galing, Kreja? QC. QC. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kreja, meron bang naka-on na radyo or TikTok Wala account po. dyan? Meron Wala. kasi kaming naririnig na feedback eh. Okay lang ba kung i-exit mo lahat ng mga application dyan sa cellphone na gamit mo? Sige, wait lang po. Hello, Kreja. Na-exit mo na lahat? Na-exit na rin yata niya yung call. Ay. Uy, kapag tatawag po kayo sa programa ko, alam ko na gusto nyo ring marinig yung boses ninyo. Pero kasi hindi maganda yun kapag nag-uusap tayo, nag-feedback po, nag-e-echo. Siyempre may konting delay lang ng kahit mga 0.1 millisecond. Taray, no? 0.1 millisecond pa. Oh. Yung broadcast namin dito. Oh, hello, Kreja. Kreja, bibilangan kita. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Wala na po si Kreja. I think nakatulog na po siya. Charot. Dahil sa inayos niya, inexit niya ang lahat, nag-exit na rin siya. O, tawag na kabisyo, 0916-529-5595. Aabangan ko ang tawag mo kabisyo basta kung meron kang itinatagong sikreto at nagpapabigot ito ng iyong nararamdaman, pwede mo yang ibahagi rito. Eto, nagbabalik ulit si Kreja, ano ba talaga? Kreja? Hello po. Ayan, okay na. Hello, Kreja? Okay na po ba? Ayan, medyo better na. Pero alam mo ba na nakamonitor din ngayon yung technician namin na si Matmat? Nakikinig siya sa'yo ngayon. Kaya naman, malalaman din niya kung talagang okay na, kung nagsasabi ka ng totoo. Kasi nung Christmas, ay inayos talaga nila to ng todo. Yung mga pinipindot-pindot namin dito. Kaya wala ka na talagang masasabing minumulto ako dito ah. Okay, Kreja. 21 from QC. Ready ka na mag-share ng top secret mo? Apo. Okay, Kreja. Ano ang top secret mo? Ano po ako, may baby na ako, 2. Galing po ako sa long term siya. And then, simula nung high school ako. So, para mabilis lang po, galing ako sa long term, nagkaroon kami ng 2 baby. Tapos, sobrang toxic ng relationship na yun. Tapos ngayon po, nagka-boyfriend ako. Okay naman siya. Kumbaga, ang tagal kong hinanap yung relasyon na kinalalagyan ko ngayon. Pero ako naman yung sumira. So, nagloko ako. Niloko ko siya. Hello po? Hello? Niloko mo yung kasalukuyan mong boyfriend, tama ba? Opo. Pero ano naman po, bali mag-iisang taon na din yung lumipas. So wala na kayo ni boyfriend, tama ba? Or kayo pa rin hanggang ngayon? Kami pa din po. Kasi, ang age gap namin, 9 years po. 9 Tapos- years ang age gap ninyo. Yes po. So, bali 20 ako noon, tapos siya 28, 29, ganun po. Noon naging kami. Mhm. Tapos, gusto ko siya i-share kasi gusto ko rin po manghingi ng advice. Kasi hanggang ngayon po, hindi talaga nagsisink in sa utak ko kung bakit ko ginawa, anong problema ko. Kasi wala naman siyang masamang pinakita sa akin. Ako talaga yung naging problema. Opo. Naku. Ano lang yun DJ Rocky, ano lang po. Halos 3 months lang ata kami. Tapos, hindi ko maintindihan kasi wala naman po akong record na Nagloloko ka? dati. Opo, wala po talaga. Ngayon ko lang po talaga to nagawa.
Ah, Tapos, kawork ko po yun eh. Tapos, ang age gap naman nun sa akin, 13. wait Yung lang ha. guy. Wait lang ha. Yung 9 years na tinutukoy mo, yun yung current boyfriend mo. Tapos yung 13 years na age gap, sino yun? Yun po yung guy. Guy na alin? Yung yung nag-cheat po ako siya, yung lalaki. Ah, pero yung current boyfriend mo, hindi ito yung niloko mo dati. Hindi. Yung, di ba po may, yung tatay ng mga anak ko, yun yung ex ko. Mhm. Yung niloko ko po, yung current boyfriend ko ngayon na 9 years na age gap namin. Okay. So, sino doon yung nagawan mo ng kasalanan? Yung ngayon po, yung 9 years na age gap. Kasi, ano po, DJ Rocky, di ba, nagawa ko yung kasalanan. Pero, kami pa din po, tinanggap niya po ako. Sino bang naging third party ninyo nun? Yung ano po, yung kawork ko po na 13 years yung age gap sa akin. Wait lang naguguluhan na ako Apo. Medyo mag-backtrack tayo ng onte Sige, ulit. Okay. Meron kang anak doon sa una mong partner, tama ba? Yes po. Tapos, Wait lang, etong partner mo na yon, na tatay ng anak mo, ilang taon yung age gap na sinasabi mo? hindi, yung sa kanya po, ano ko yun, parang high school, ano ko siya. Siya talaga yung una. Ah, siya yung una. Okay. Opo. So, bakit kayo naghiwalay dahil toxic yung relationship ninyo? Yes po, lahat problema namin sa financial problem namin, nabababae siya, binubugbog niya ako, and then may bisyo din siya. Okay, sige. So, pagkatapos nung relationship mo na yon, dun sa tatay ng anak mo, sining sumunod? Yung ano po, yung 9 years. Yung 9 Yung years. age gap. Opo. Okay, etong si 9 years, niloko mo siya sa 3rd month pa lang ng relasyon ninyo, tama ba? Opo. At yung third party doon ay yung 13 years yung age gap sa'yo. Opo. Ah, paano kayo nagkagustuhan nung lalaking yun? Ano, kawork ko po siya. Bali, hindi ko na lang po i-detalye yung yung parang, yung environment ng work namin ganun. Basta magkatrabaho po kami. Mhm. Tapos, syempre bago po ako, nung training pa lang kasi ako nung mga senior ko dun. Siguro halos lahat naman dun parang binibiro ako, ganyan. Kasi nga, siguro po bago, ganyan. Tapos, hindi ko naman inano yung sarili ko na mahulog sa kanya. Siguro sa araw-araw kasi na ganun siya, ginaganyan niya ako. Yung parang Ano yung ginaganyan? Yung ano po, kunwari, kikindat siya, ganyan. Pogi ba? Hindi. Eh, hindi naman pala pogi eh. Ito nga po, kasi feeling ko naman yung nakita ko kasi sa kanya. Yung pagkalalaki na, masipag po kasi siya magtrabaho. Tsaka matalino siyang lalaki, ganun po siya. Yung boyfriend ko po kasi, okay naman talaga siya. Wala naman pong problema. Pero ang pinagkaiba kasi nila, yung work ko ng boyfriend ko, parang freelance kasi siya. Tapos, parang mukha yung puhunan, ganun po. Tapos parang nakumpara ko lang yung, kumbaga yung passion nila sa buhay. Yung isa kasi ganito, masipag siya, ganyan. Di yung isa po, na niya lang yung mukha niya, kung walang tatawag, wala siyang trabaho, ganun po. So parang nagustuhan mo yung stability ng work nung katrabaho mo? Opo. Pero ang problema po kasi nun, napahiya din ako nun kasi may pamilya po siya, yung lalaki. Ah, may pamilya din yung lalaki. So paano kayo nabisto ng boyfriend mo? Nagkabistuhan ba? Nabisto ka ba ng pamilya ng lalaki, nung misis niya? Opo. Ano po siya, kasi meron po basta event po siya sa mga ka-work namin. Tapos, inuman, pagkatapos po Inuman sa umaga ba yan? hindi, hapon na po siya. Pagabi na siya, mga 6 p.m. Mhm.
Tapos, ito DJ Rocky, totoo lang po kasi hanggang ngayon, hindi ko maalala kung ako yung nagyaya o siya ba. Yung pinaka-time na yun yung hindi ko maalala. Pero yung mga sumunod-sunod na mga nangyari, naaalala ko naman siya. Yun po, pumunta kami sa isang check-inan siya. Tapos, nung pauwi na, ayun na, tapos na yung nangyari, pauwi. Anong kunwari nangyari yun? Oo, halimbawa. Hindi rin example yun. Opo, nangyari. Pero nangyari siya. Opo. Hindi mo lang maalala kung sino nag-initiate. Tama ba? Opo, tama po. Tapos, yun nga po. Ginamit niya kasing payment doon. Card siguro, kaya meron siyang receipt. Ganyan. Tapos, yung resibo na yun, naiuwi niya. Tapos, yun po, nakita ng asawa niya. So nag-check-in kayo sa isang hotel, tapos yung nagbayad si lalaki, tapos na ginamit yung card, tapos yung resibo na iwan sa bag, nakita ng misis, tapos doon nagkabukingan. Inaway ka ba nung misis? Opo, inaway niya po ako. Chinat niya din yung boyfriend ko. Anong reaction ng boyfriend mo? Kasi ano pa po yun mga nakauwi kami mga 3 a.m., mga ganyan po. Mhm. Tapos, pasok po kasi namin nun, mga 8 or 8 to 9 a.m. Mhm. So tulog pa si Opo, tulog. boyfriend. Opo. Tapos, Magkasama kayo sa isang lugar. Opo, kaya rin hinihinaan ko yung boses ko kasi po sa kanila ako nag-i-stay. Mhm. Opo. Tapos po, yun nga po, mga nag-message siya, mga 7:30, nasa biyahe na po ako. Tapos chinat niya yung boyfriend ko. Tapos habang nasa biyahe po ako papasok, sinabihan ako ng boyfriend ko na chinat may nag-chat na ganito, galit na galit sa'yo, ganyan. Nung una, mababahala ka kasi wala siyang reaction yung boyfriend ko. Wala siyang, parang hindi pumapasok pa sa isip niya na nagawa ko yun. Kasi nga po, bago pa lang po kami. Mhm. So meaning, hindi siya galit agad, Opo. hindi siya namato, ganon, walang halong pagtatanong. Opo, mura, hindi niya ako yung ganyan. Wala akong narinig. So anong ginawa mo? Nagsalita ka ba? Nag-explain ka ba? Nung nasa biyahe pa lang po ako nung pinapauwi niya ako, tumatanggi pa ako. Hindi ko pa inaamin. Okay, nung pagkarating mo, Tapos yun nga po, sabi niya kasi umuwi ako, wag ako pumasok. Ganyan. Pag uwi ko, doon kami nag-usap. Pero blanco pa rin po ako nun kasi nga, syempre may hangover pa po. Iniisip ko yung nangyayari. Ganun po. Parang naglo-loading pa siya sa isip ko kung paano ko babanggitin sa kanya lahat. ang tanong, inamin mo ba? Oo, hindi. Opo, inamin ko na po siya. Sabi ko, totoo. Paano niya tinanggap yon? Natulala siya, tapos ang tanong niya lang sa akin, bakit? Anong sinagot mo? Sabi ko, hindi ko rin alam. At saka, hanggang ngayon po, hindi ko naman masabi sa kanya na yung totoong dahilan. Sabi niya kasi sa akin, hindi mo papatulan yan kung hindi mo yan gusto. Gumanon siya sa akin. So anong Alam ko sinabi mo naman. dun? Hindi po ako sumagot. Sinabi ko, lasing ako. Pero yung totoong dahilan po nun, yung binanggit ko sa inyo kanina na, yun lang po, yung stability, yun po yung sinabi niya. So bakit bakit hanggang kasi ngayon kung- kayo pa rin? I mean, napatawad niyo yung isa't isa, napatawad ka niya sa ginawa mo, tinanggap ka niya ng buong buo kahit na nagloko ka. Sa ngayon po, kakaisang taon lang namin netong January. Opo, Mhm. alam ko po na na pinatawad niya naman talaga ako. Mhm. Siyempre po, hindi ko naman siya masisisi at saka lalaki rin siya pag naaalala niya. Mhm. Minsan, may nasasabi siya sa akin, tapos hindi na lang po ako sumasagot. Yes, definitely. Tas yung- And you have to yes. live with it kasi nga nangyari yun. But anyway, magbabalik tayo. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.